Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Pero kung matatandaan, pinatawa ng parusa ni Trump si ICC Prosecutor Karim Khan. Dahil yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siyang kaalyado ni Trump sa giyera sa Middle East. Hindi miyembro ng ICC ang Israel. Pero bahagi ng International Tribunal ang Palestinian territories kaya iniimbestigahan ng ICC ang pag-atake ng Israel sa Gaza. Ayan mga kababayan, ang napakagandang balita. Amerika, Russia, China, Israel, sama-sama na upang tuliin itong mga pisot na mga ICC opisyal. Mga kababayan, good news po ito sapagkat malamang pati si Bangag makakalos po dito dahil si Bangag po ay kasabwat nitong ICC para po sa kanilang maitim na balakin dito nga po sa mga Duterte. Grabe mga kababayan, hindi nyo ba alam, si Tatay Digong po napabalitang natumba na naman daw po di umano. At ang masaklap nito mga kababayan, mukhang itinatago po ito ng mga pisot na mga ICC. Dahil si Tatay Digong ay hindi lang po isang bisis na tumba mga kababayan. Ngunit wag muna kayong mababahala dahil nasa good condition pa po si Tatay Digong ngayon. At sa kabilang banda naman, ang Lucky 13, ang Brave 13, hindi na po mabibitak or hindi na po mabibiyak mga kababayan. Solid na po yan hanggang 2028. At kaya tulungan po natin itong 13 na ito mga kababayan dahil sa totoo lang, matindi po ang mga pressure na kanila po ngayong natatanggap. Anyway kabayan, yan po ang lahat ng ating pag-uusapan, pero bago natin tunguhin ang buong detalye, ako po muna ay makikisuyo sa lahat ng mga bago pa lang na bumisita sa aking channel. Paki-like at paki-share, paki-subscribe na rin sa aking munting channel mga kababayan. Ang goal po natin na makarating po sa 500,000 bago mo lang sana mag-eleksyon mga kababayan At ngayon sa mga matatagal ko ng viewers, thank you pataas na po ng pataas. Ngayon, I think 19% na po ang mga new viewers. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Napakarami po ng mga bagong viewers natin. Patuloy na lumalaki. At ibig sabihin po niyan mga kababayan, marami po tayong mga tao na naniniwala po sa ating mga binabalita. Sapagkat ang mga binabalita po natin dito mga kababayan, halos hindi na po binabalita ng mga mainstream media. Katulad po mga kababayan ng mga malimalita na sinasabi ng mga witness na mga brave 18 na Marines, mga kababayan. Kaya tayo na lang po ang magsama-sama dahil ito po mga media, nabanggit po ito ng mga Marines na may mga malita din po pala. Kasama itong mga ICC, mga kababayan. Kaya para po sa ikakaayos ng ating bansa, wag po natin bibitawan itong 13, sila na lang po ang ating natitira, mga kababayan, aside from Supreme Court. Sila na lang po ang ating natitirang lakas at puwersa dito po laban sa mga madidilim na balak nitong mga adik, mga bangag na mga tao mga kababayan na wala pong magawang matino, Kasi po sabwatan na sila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan po lahat ang ating pag-uusapan. Maraming salamat din sa mga aking mga talagang solid subscribers at followers. Buhay na mga kababayan. Tunguhin na natin ang mga detalye ngayon. Ito na po ang mga detalye ng ating pag-uusapan Ito pong ating mga Lucky 13 ito po sila yan hindi na po yan matitibag si Cayetano dyan mga kababayan. It's very obvious to me that they didn't want him to appear. Noong wala siya rito, dapat daw nandito siya. Noong nandito siya, may humabol sa kanya. Ngayong nandito siya, urging to surrender. So ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge, pag naglabas ang ICC ng warrant dyan sa mga cabinet members laban sa mga general natin at laban sa mga progressive leaders na aakusahan nila ng mass grave and everything, payag ba sila na lahat yan pupulutin na lang at dadalhin sa dahig o dapat dumaan sa korte?
Senator Bato will surrender if it is a Philippine court that orders his arrest and he is allowed it legal remedies. Yan po ang sinabi ni Senator Alan Cayetano, Senate President of the Republic of the Philippines. Ako man mga kababayan, ako man, kaisa ako kay Senator Bato. Dapat lang si Senator Bato magtago po siya. Huwag po siyang pasusupil sa mga banyaga, mga animal na yan. Wala pong kwenta, wala pong silbi ang wala po tayong ginagawang krimen mga kababayan. Itago man na natin si Senator Bato. Wala po tayong ginagawang krimen. Mayroon pong tayong sariling hustisya sa ating bansa. Bakit hindi tayo dito anuhin mga kababayan, di ba? Anong ginagawa ko? Ano bang kaso ng Senator Bato? Sa ibang bansa, bakit dito wala? Oh, bakit ang ibang bansa ang ano ninyo? Ibig niyo sabihin, traitor kayo sa bayan? Yan na po mga kababayan ang diretsahan natin ano dito. Kaya, maganda nga sana, I will stand for Senator Bato. Pilipino ako. Isa ako sa Filipino taxpayer. Dapat ganun no? Dapat manawagan tayo mga Pilipino. I will stand for Senator Bato. Ayaw kong maging traidor sa bayan. Pilipino ako. Pilipinong korte ang aking pagpapasakupan. Ayaw kong magpaalipin sa banyaga. Yan na po ang ikinamatayan ng ating mga bayani. Dahil inaalipin po tayo ng mga banyaga. Ngayon, itong bangag na presidente na ito, gusto na naman tayong dalhin sa pagkaalipin itong animal na to, mga kababayan. Kaya, wag po kayo mag-alala. Malapit-lapit na po yan. Support lang po tayo. Ito po ang nangyari kay Tatay Digong dyan. Panoorin natin muna si Atty. Harry Roque. Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, kakalabas lang po ng kumpirmasyon ng International Criminal Court Registry na totoo po natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital, pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi naman nawawalan ng bisita si Tatay Digong na kanyang mga pamilya, and yet, nangyayari ito mga pagtutumba, tumatama ulo, hindi pinagbibigay alam kay Tatay Dig sa pamilya. No? Now, ang nagsabi po sa akin dyan na isa nagtatrabaho sa loob, no? At medyo nahiya nga siya o natakot na sabihin sa akin na baka naman hindi alam nila VP na nahulog nung minsan si Tatay Digong, tumama ang ulo, dinala sa ospital. At yun nga yung napabalita na linabas siya, dinala sa ospital. Pero hindi nga nila isinasa publiko na ang dahilan ay tumatama ang ulo sa sahig. Now, ngayon, ang linabas na report ng registry, ang nakakabahala, hindi lang pala minsan, hindi lang 2 beses, mukhang regular na natutumba na si Tatay Digong habang naglalakad. Kaya ngayon, nagkaroon ng order na imomonitor ng mas masinsinan itong si Tatay Digong dahil nga, miski siya naglalakad lang, tumutumba na at tumatama ang ulo. Kita nyo? Ang tanong, ito ba ang tao na kaya pang humarap sa pudlo na paglilitis? Na ang sabi nila, hindi raw bababa sa 60 ang mga testigo. At ang problema dyan, unlike doon sa confirmation of charges at saka yung mga naunang mga pagdinig na po pwedeng hindi sumipot si Tatay Digong, dito kapag meron ng paglilitis, kinakailangan sumipot siya dahil kinakailangan makonfront niya mga witnesses at saka mga witnesses makonfront din siya. Yan ba ang tao na kaya pang harapin na hindi na makalakad ng tama at tumutumba? Sa tingin ko, panahon na rin para ang pamilya ay pag-isipan. Ano ba talaga pananagutan ng ICC na paulit-ulit na palang natutumba si Tatay Digong, hindi pinagbibigay alam kita sa pamilya? Ano ba ang mga naging epekto initong paulit-ulit na pagtutumba at tumatama ulo sa kanyang pag-iisip? Meron na bang pananagutan ng ICC? Dahil nga alam naman nila na bilang 82 anyos na tao, kinakailangan mas masinsinan ng pagbabantay dyan dahil pa sa kanyang ordinaryong paglalakad, natutumba na siya. Sa tingin ko po walang immunity ang ICC. Wala pong immunity yan, hindi yan estado. So kung talaga mapapakita natin ang pabayang ICC at patuloy nilang kinukulong ang Tatay Digong na hindi na kaya talaga humarap sa ganitong mga paglilitis at may mangyari sa kanya, sana naman wag na nating antayin ang pangyayari sa kanya, talaga magkakaroon ng pananagutan ng ICC. Teka lang sandali mga kababayan. Napansin ko yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, wala palang immunity itong mga animal na mga pisot na mga ICC na ito. Hindi pa pala sila totoong estado. So kahit sino pala pwedeng lumusob sa kanila dyan. Hindi pa ako nag-uudyok mga kababayan Hindi pa ako nag-uudyok. Pero kahit sino pala, pwede pala silang banatan, di ba? Unang-una, wala naman po silang karapatan Wala naman po silang pananagutan nila yan nangyayari kay Tatay Digong, hindi pinapaalam sa pamilya. Laging may dalaw si Tatay Digong pero hindi nila sinasabi na may nangyayari ng ganito.
So dyan pa lang mga kababayan. Dyan pa lang, di ba? May ano na itong mga animal na to. Naku, kung ako lang ang OFW, mga kababayan, siguro, ay nako. Hindi po ako sa nag-uudyok sa ating mga kababayan, mga OFW. Alam ko po, mahirap makarating dyan. Alam ko po, mahirap magsakripisyo. Pero injustice na po ito, hindi na po ito makataong ginagawa nila. No? Hindi na po ito makatao, mga kababayan. Hindi na po sila sumusunod sa batas. Sila na mismo ang manlalabag sa batas na kanilang kuno kinikilala. Kuno nirerespeto. Pero sila mismo ang unang lumalabag. Di gago lang, di ba mga kababayan? Adik ka lang talaga. Ano lang yan? Ano to, yung bangag na bangag ka talaga. Pang-adik lang yung ganyan mga kababayan, hindi ka na nakaka-distinguish ng, hindi mo na kayang i-separate sa utak mo yung mali at tama. Adik yun. May ano yun, may something na sa ulo yun. Hindi na yun normal. Kasi kung normal ka na tao mga kababayan mag-isip, at hindi ko sinasabi, ganun na mga taga-ICC ha. Pero malay natin, baka takot din ito magpa-hair follicle drug test katulad ni BBM. Di ba? Subukan kaya natin, tanungin tayo, mga ICC takot, pwede ba magpa-hair follicle drug test kayo? Sabagay, si Kalbong baka hindi yun mag-guilty sa guilty yun sa babae. Ang question, sino ba mananagot dyan? Ang mga WES ba? Ang mga registry ba? Ang mga bansa ba na merong mga miyembro ng ICC? Well, huwag natin kakalimutan, bagamat hindi pa natin sigurado kung ano mangyayari sa ganyang litigation, sana nga hindi na umabot na tayo magdidemanda dahil meron ng abirya na nanggaling kay Tatay Digong. Ngayon pa lang, sana masusi ng pag-aralan ng bagong trial chamber kung kaya pa ni Tatay Digong na humarap sa mga paglilitis na ito. Ako naman, hindi ako dalubhasa. Pero kung naglalakad ka lang, paulit-ulit ka nang natutumba, ibig sabihin, wala ka na talagang kakayahan para harapin ang ganyang paglilitis. Ang hahanapin ng korte dyan is kung kaya pa ba ni Tatay Digong unang-una na physically humarap dyan sa paglilitis na yan. Pangalawa, yung kanyang estado ng pag-iisip. Kung kaya pa ba niyang magbigay na instructions sa kanyang mga abogado kung ano magiging depensa niya. Ang problema, bago pa man madala si Tatay Digong sa Pilipinas pa lang, ako'y palaging tinatawagan at paulit-ulit ang kanyang sinasabi. No? So yan po ay palatandaan na meron ng Alzheimer's. Ako naman po, talagang bihasa ako dyan sa Alzheimer's dahil halos lahat ng matatanda ako. Ako nag-alaka sa lolo, sa lola, sa nanay, sa tatay, sa isang dalawang tiyo, dalawang tiya. At alam niyo ba ho, nasa pamilya namin yung Alzheimer's. Kaya lahat sila, bago pa ba may Alzheimer's. So ako, hindi lang po si Tatay Digong yung tumatawag sa akin na paulit-ulit ng mga sinasabi. Pati po si Presidente Erap, ganyan din po. Ang pinakamatindi talaga si Presidente Erap kasi tumatawag yan mga 7 beses, 8 beses at para-parehong sinabi. Ako naman, nabanggit ko lang yan na minsan kay Senator Jinggoy, hindi sa ayaw ko siyang tumawag kasi naaaliw naman ako na tinatawagan ako ni Presidente Erap. No? Pero nung nasabi ko po kay Senator Jinggoy, naku, tinanggalan ng telepono si President Erap. Kaya natigil yung mga phone call namin ni Presidente Erap na hindi ko naman talaga kinukonsidera na abala, na aaliw nga ako dahil kahit paano nakakatulong ako doon sa kaibigan nating si Presidente Erap. Hindi naman po ganoon katindi yung karanasan ko kay Tatay Digong. Kaya lang, talagang paulit-ulit po si Tatay Digong. So ang tanong, kaya pa ba niyang maalala kung ano yung mga pangyayari dyan sa drug war? Kaya pa ba niyang gumawa ng depensa? Kaya pa ba niyang sabihin sa mga abogado niya kung ano yung magiging depensa niya? O hindi na niya maalala? Ang problema po kasi sa Alzheimer's, sa ilang alagaan ko, lolo, lola, tatay, nanay, dalawang tiya, dalawang tiyo, sa 7 kaso na inalagaan ko, over a period of collectively sabihin na natin 15 years, wala po kasing recent memory ang mga Alzheimer's victim. Ang kanilang memory ay yung mga kabataan pa nila, matagal nang nakalipas. Kaya po, hindi ako magtataka kung ganyan din ang mangyayari kay Tatay Digong na hindi na niya maalala yung mga pangyayari nung siya ay naging presidente at yung huling termino niya bilang isang mayor na kung saan siya ay nasasakdal ngayon sa mga kaso dyan sa ICC. So sa tingin ko, kung talaga magkakaroon ng masusing pag-aaral ang dalubhasa, magkakaroon talaga sila ng konklusyon na hindi na kaya ni Tatay Digong na umarap sa paglilitis, dapat na siyang pauwiin doon sa Davao kung saan siya ay mananatili at mabubuhay ng mapayapa hanggang siya ay tawagin ng ating Panginoon. Siguro naman po, dahil ang ICC ay nagsasabi na sila ay nagbibigay ng katarungan, ikokonsidera nila yung pag-iisip at pangangatawan ng tao bago talaga payagan na humarap sa full-blown na paglilitis. Ulitin ko po hindi ko naman sinasabi na medyo yung mga biktima. Kung sa tingin nila ay talagang kinakailangan nila ng hukuman, dyan po sila sa Pilipinas magdemanda. Ang pagkakaiba po niya, pag dinimanda nila si Tatay Digong sa Pilipinas, at least dyan lang sa Davao RTC siya po pwedeng mademanda. Diba? O ililipat nila ng hukuman ng Supreme Court ang venue dyan sa Davao City nang siya ay nandun mismo sa bahay niya at hindi nakakulong sa isang malayong lugar sa isang dayuhang bayan. Hindi naman po siguro masama yun.
Dahil ang sinasabi naman natin, ang mga lokal na hukuman ay bukas at kaya magbigay ng katarungan gaya ng binigay na katarungan dun sa pamilya ni Kian de Los Angeles. So maraming salamat po sa inyong patuloy na Ayan mga kababayan, ang nakakalungkot na balita ni Attorney Harry Roque patungkol po dito sa nangyari kay Tatay Digong. Wag po tayo mag-alala mga kababayan, bagamat ganito po ang balita ngayon kay Tatay Digong, may liwanag naman po tayong makikita dyan. Mamaya, tuloy ko muna itong mga balita pa. Ito po, sinasabi dito ng isa pang balita ng News 5. Nilinaw ng International Criminal Court or ICC na rare o bihira lamang daw ang sinasabing insidente ng pagtumba ni dating Pangulong Duterte. Bihira lang daw bihira lang daw. Pero ayon kay Attorney Harry Roque, lagi na at madalas na natutumba si Tatay Digong. Di ba ilang beses nang napabalita mga kababayan? So, ito po ang pangyayari na ito, tinatago po ito sa taong bayan. Alam nyo mga kababayan, wala naman pong rito, hindi naman po ito superhuman tong mga pisot na mga ISIS. Katunayan nga, sarap siguro mga pisot nga ito eh. Hindi, sa totoo lang, takot ito magpatulit ng mga ito, mga duwag ito eh. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, tingnan nyo. Tingnan nyo, subukan ninyo. Hindi, kasuhan nila ako ng patutunayan ko na maghubad sila. Di ba? Magubad itong mga animal na mga hinuyupak na mga ICC na to. Tingnan natin kung sino sa amin yung Ngayon ganito. Ginidandaan na lang po natin sa mga ganitong biro-biro, joke-joke. Joke-joke lang naman yon. Pero kung totohanin mo, dito, buksan mo, pakita mo sa publiko kung hindi ka talaga pisot. At I doubt mga kababayan, yung mga judge dyan, mga pisot malamang yan. Karamihan sa mga yun, takot magpatuloy. Akala mo sino matatapang pero magpatuloy takot di ba? Ngayon mga kababayan ganito. Ito pong grupo ni Netanyahu, ni President Trump, yung President Xi Jinping, di ba? Nagsasama-sama sila ngayon mga kababayan. Unahin muna natin to si Netanyahu. Panoorin natin. The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. 130 years ago, the French Jewish officer Alfred Dreyfus was falsely accused of treason by a biased French court. In response to these false accusations, the great French writer Émile Zola wrote his monumental essay, J'accuse. He accused the French court of anti-Semitic lies against an innocent officer who was later exonerated of all guilt. Now an international court in The Hague, also headed by a French judge, is repeating this outrageous offense. It is falsely accusing me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, and Israel's former Defense Minister, Yoav Gallant, of deliberately targeting civilians. This when we do everything in our power to avoid civilian casualties. We issue millions of text messages, phone calls, leaflets to the citizens of Gaza to get them out of harm's way, while the Hamas terrorists do everything in their power to keep them in harm's way, including shooting them, using them as human shields. The court in The Hague accuses us of a deliberate policy of starvation. This when we've supplied Gaza with 700,000 tons of food to feed the people of Gaza. That's 3,200 calories for every man, woman, and child in Gaza. And these supplies are routinely looted by Hamas terrorists who deprive their people of much-needed food. Yet just in the last few weeks, Israel facilitated the vaccination of 97% of the people of Gaza against polio. This doesn't prevent the court of accusing us of genocide. What in God's name are they talking about in The Hague? The truth is simple. No war is more just than the war that Israel has been waging in Gaza after Hamas attacked us unprovoked, launching the worst massacre against the Jewish people since the Holocaust. The decision to issue an arrest warrant against me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, and our former Defense Minister, was made by a rogue prosecutor who's trying to extricate himself from sexual were motivated by anti-Semitic sentiments against the one and only Jewish state. These judges did nothing
They did nothing against the real war crimes committed against the millions who've been murdered or uprooted by the dictatorships in Iran, Syria, and Yemen. Instead, they Yan mga kababayan, ito pong si Prime Minister Netanyahu ay galit din po dito sa sa ICC. At ito nga po isa po, ito latest po ito mga kababayan. Yung kasi nang nakaraan yun, ito yun, no? Netanyahu blast ICC after Qatar alleged to have been made offer to chief prosecutor. Ayan no mga kababayan, basahin natin. Prime Minister Benjamin Netanyahu slams the International Criminal Court, calling it a corrupt, corrupt and morally bankrupt institution that should be closed amid renewed controversy surrounding the court's prosecutors. In a post on X, Netanyahu says the ICC has acted as a lawfare platform used by rogue regimes, insisting that the case against Israel over its war against Hamas was baseless from the outset. It was clear from day one that there was no merit to the absurd accusations against the state of Israel. He writes, adding that Israel has fought a just war by just means against a terrorist organization. Ayan mga kababayan, si Prime Minister Benjamin Netanyahu, binanatan pala itong ICC. Tinawag ito mga kababayan na international corrupt corrupt court at morally bankrupt. Bankrupt na po itong institution. Wala po itong kamoral-moral mga kababayan. Kasi ito di ba sa Kalbo? Dalawang babae nang nagreklamo dito, di ba mga kababayan? O, yung ICC naman na pumunta dito sa atin sa Pilipinas, nakitang kasama ni Trillanes, di ba? At ano ang nangyari? Sinabi ng mga mga 18 Marines kasama itong mga taga-ICC. So wala po silang moral mga kababayan. May sabwatan po, may pagtatraidor po, pagtataksil sa bayan ang ginagawa po nitong mga kumupkup dito sa ICC sa ating bansa. Di ba? So ngayon mga kababayan, ito na po. Huwag po tayong mangamba dahil kumikilos na po ang langit. Ayun nga po dito sa post, no? Sana magkatotoo. Sabi dito, Interpol combat is on the way. Aarestuhin na si Bongbong Marcos ng United Nations ASAP dahil sa pangingidnap kay PRRD at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan po ay post nitong, hindi ko mabasa mga kababayan. Ayun, no? Kayo na magbasa dyan. Marunong kayo mag-Israel. Kumilos na ang kapangyarihan ng Diyos. Gumawa talaga siya ng mysterious way at gumagamit ng mga tao para iligtas ang bayan sa panganib. Malapit na matapos ang kademonyuhan ni Bongbong Marcos and his co-host dahil minamadali ng United Nations ang pag-aresto kay Bongbong Marcos dahil sa kidnapping at corruption at nakutsaba ang ICC. At itong international combat ay suportado ng Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu, Japan, United Nations Council, Pangulo ng China, President Putin at iba pang European Union. This is it. Mauna pa ito mawala sa pwesto si Bangag above all chaos na hinaharap ng mga Pilipinos at lalo na ang pag-atake sa mga Duterte. Tingnan natin mga kababayan kung magkakatotoo ito, no? Kasi ito na nga po ngayon ang mga nangyayari, oh. Ito na po ngayon, no? Ayan, no? Donald Trump wants Russia and China to help combat the international court that charges war crimes, reports claims. Nako, makakalawit dito siguro si Bangag mga kababayan, ano? Masasama dito si Bangag. Dapat lang mga kababayan, oh. Ayan, no? UN submission says Marcos waged totalitarian political purge against Duterte family. A written submission to the 62nd session of the United Nations Human Rights Council, UNHRC, has alleged that corruption, bribery, and the liquidation of the state assets under President Ferdinand Marcos Jr. have been used to undermine democratic institution in the Philippines. Paktay ka diha, talagang ang UN ngayon nagsasama-sama na. Bukod pa po ito doon sa Japanese mga kababayan, ha. Bukod pa po ito sa Japanese. Kaya nagsasama-sama na po ngayon ang iba't ibang mga grupo, no? At sa malao at sa madali makaka tawag nito,
mababaliktad na po ang sitwasyon, mga kababayan. Magkakaroon na po ng hustisya ang ginawang pang-aapi kay Tatay Digong. Ayan, no? United Nations Human Rights Council official document. Ayan po, mga kababayan, no? Filed at the United Nations. Explosive allegations now filed at the United Nations. Ito po ay kay Manong Pulong naman to, mga kababayan, no? Official UN filing levels explosive corruption against Marcos administration. Geneva, sabi dito, May 19. A document submitted to the United Nations just changed the game in Manila and is shaking the political landscape. A 4-page written statement officially archived as document, ayan po mga kababayan, has been formally submitted and circulated to the UN Human Rights Council ahead of its coming 62nd session in Geneva. Ayan na po, mga kababayan. So, ito, nakapost po ito kay Manong Pulong Duterte. So, naka-filed na po. UN na mismo ito, mga kababayan. Kaya, konting-kunti na lang. Maglilipat na rin ng panahon. Lilipat na rin po ang bula, mga kababayan. Lilipat na rin po ang bula para sa atin. Papabor na rin po sa atin ang tadhana. Kita niyo po ito, ha. Ito pa, tingnan niyo po ito, ha. Tingnan po itong pang-aapi ng ICC. Panoorin natin. Mananatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber para sa paglilitis ng kasong Crimes Against Humanity. Ito matapos hindi pagbigyan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng mga abogado nito na maiapela ang desisyon na nagkumpirma sa mga kaso laban sa kanya. Base sa 12 pahinang desisyon ng ICC na may petsang May 21, hindi maituturing na appealable issue ang mga puntong inihain ng depensa. Una, ang pagkwestiyon sa diskarte o naging hakbang ng ICC sa mga reklamo. Hindi rin kinatigan ng korte ang argumento ng depensa na kulang umano ang evidentiary basis ng confirmation decision. Ayon sa chamber, hindi kailangang talakayin sa detalye ang bawat ebidensya sa confirmation stage dahil hindi pa ito ang aktwal na paglilitis. Kita niyo, mga kababayan, lahat na lang, wala pong ginawang apel itong kampo ni Pangulong Duterte na pinagbigyan nitong ICC. Yan ba yung fair trial? Hindi po yan ang fair trial. Hindi po yan yung mga kababayan. Wala na po. Kumbaga itong ICC, nakasit na po talaga ito. Mula sa umpisa, nakasit na po talaga sila, nalabagin po nila ang sarili nilang mismong alituntunin. Ang una nga po, mga kababayan, yung Rome Statute nila na sinasabi, kailangan dumaan sa local judicial authority. Ginawa nila ng paraan lahat, binindalo nila lahat. Hindi na po nila ginalang ang sarili nating batas sa Pilipinas. Na ano yun? Nasa Article 3, Section 1. Dapat dumaan muna sa local court sa Pilipinas. Ganon man din sa Rome Statute sa yung 59 nila. Asan? Andito yata yun eh. Ay, na ano pala. Basta yung sa Rome Statute, yung 59, nandun yan, mga kababayan, na ano ko na yun, nawala pala. Nag-repress kasi ako kanina, nag-burn out dito sa amin. So, ibig sabihin, mga kababayan, wala na pong pinagbigyan, ito pong isang kahilingan ni Tatay Digong, lahat na lang, lahat ng motion, wala po, nireject po lahat. Lahat po, which is, kung tutuusin nga, mga kababayan, dapat nga bigyan na siya ng interim release, no? Kasi nga nasa kanila rin naman 'yun, interim release, yung due process sa local court dito sa Pilipinas, hindi nila sinunod yung interim release, wala. Pagkatapos yung tawag nito, yung pagiging consideration na lang sa kanya, human consideration dahil matanda na at wala ng kapasidad, wala lahat 'yan. Lahat puro nila dininay kasi nga po nakaprograma na po sa utak nila 'yan. At yan po ay galaw ng Marcos ni BBM, mga kababayan. Dahil maliwanag po dito diretsahan na po nating sabihin, maliwanag po
kung hindi po si Marcos Jr. ang nagpadala kay Tatay Digong doon, hindi po mapupunta si Tatay Digong doon. Kasi yung batas natin dito, magpuprotekta kay Tatay Digong. Pero binalik nila yan. Gamit itong si Torre. Kaya darating din panahon, wag po kayong mag-alala mga kababayan. Kapit lang po tayo kasi mayroon pa po tayong natitirang pag-asa. Yun nga yung ating kataas-taasang hukuman. Bagamat mabagal, ganun talaga eh. Sa dami ba naman ang hinawakan nilang kaso, pero hindi porket mabagal, babaliwalain na lang natin. Ganun talaga. Parang ganito lang, bigyan ko lang kayo ng isang mas parang pakiramdam ninyo mas mabagal pa ha. Ganito yan. Sa Biblia minsan may hindi minsan may nakasulat sa Biblia na yung mga banal na umiiyak doon sa sabi nila, Panginoon, kailan niyo pa ipaghiganti ang aming mga dugo? Sabi nila doon sa Apokalipsis po yan. Sabi naman ng Panginoon, maghintay pa kayo kasi may mga katulad ninyo mga kapatid na papatayin, di ba? Na magiging katulad din ninyo kasi mga pinatay yung iba mga walang kasalanan, di ba? Sabi ng Panginoon, maghintay pa kayo kasi mayroon pang mangyayari na mayroon pang papatayin sa inyo, di ba? Parang ganito lang din sa atin ngayon. Ang pangyayari na ito, malamang mayroon pa talagang kinukumplito, di ba? May kinukumplito pa or hindi pa talaga sapat lahat. Pero pagdating ng araw, hindi porket hindi nagdedesisyon ang Korte Suprema, hindi na sila magdedesisyon. Magdedesisyon pa rin po yun. Kaya lang nga, kailangan natin antayin. Pero for the meantime, kailangan tayo gumawa ng remedyo dito. Di ba? So, katulad dito ngayon, China, kakausapin na ni Trump, tapos yung Israel, tapos yung Russia mayroong yun. 4 na malalaking bansa, mga kababayan, na powerful na mga bansa na ito. Biruin mo, Israel at Russia at China at Amerika nagkaisa. Ito yung mga superpower sa bansa, no, sa buong mundo. Siguro I think hindi ko alam pero sa tingin ko yung number 1 superpower Amerika, ikalawa Russia. Sino sa tingin niyo ikatlo, mga kababayan? China kaya? O Israel? O China? So ibig mo sabihin, itong 4 na ito yung mga superpower 1, 2, 3, 4. Di ba? Nagsasama-sama ngayon against dito sa ICC. Mayroon sigurong sa tanong mo, bakit hindi kaya magawa ng Amerika yung nagawa doon sa South America? Yung parang binunot nila yung presidente doon sa Venezuela ba 'yon? Di ba? Binunot nila tapos dinala diyan sa Amerika. Di ba, mga kababayan? Bakit hindi kaya gawin? Siguro baka kasi nga international ito at marami itong mga member. Baka siguro yan din ang sinasaalang-alang. Kasi parang ang dating nito parang katumbas din ito ng United Nations eh. Marami din silang mga members ng mga bansa eh. Isa nga tayo dati doon, di ba? Pero itong 4 na ito hindi ito member ng ICC. Paano naman kung magtayo naman itong 4 na ito ng mga asosasyon na lalaban din diyan sa ICC? Sa tingin nyo mga kababayan, yung kalaban ng ICC naman may magtayo ang 4 na malalaking bansa. Pabor ba kayo doon? Para sa akin, pabor ako. Kasi, okay sana itong ICC kung ginagampanan nilang tunay na hustisya at hindi sila corrupt. Mismo na nga si Netanyahu nagsabi, morally bankrupt eh. Bankrupt sila kasi corrupt sila eh. Corrupt sila, nakita sila dito sa ating bansa, kasama nila yung si Treliling, tapos sinasabihan ng mga na sila, hinahatid daw sila. Hatid sundo sila ng sino ba yun, na politiko? Di ba mga kababayan, may mga mali-malita din pala sila. So corrupt, morally bankrupt, wala pong yung pa nila, yung si Calvo, di ba? May dalawang kaso ng hindi ko alam kung rape or kung basta walang moral itong ICC na ito. Di ba mga kababayan? So dito sa panahon nito, na-excite lang ako. Alam nyo, pagdating na ng presidente si BP Inday, baka ang hindi nagawa ng iba magagawa ni BP Inday.
Tingnan lang natin. Kasi Abogadas Inday eh. Abogadas Inday eh. Kamukha niyan ngayon. Entitled siya na magreklamo dyan. Kung hindi man siya sa ICC, sa UN siya magreklamo. Magsasampa siya ng kaso sa UN sa pagmaltrato nila sa kanilang ama, sa kanyang ama, di ba? Pwede yun mga kababayan, di ba? Pag siya ng presidente, sinasampahan ko ng kaso ang mga huwis, mga hukom, ang pamunuan ng ICC, kung sino man ang namumuno dyan, siya yung pinaka mananagutan dito. Kung ano man ang nangyari dyan kay Tatay Digong, halimbawa, si Tatay Digong dyan na talaga bawian ng buhay sa habang hindi pa presidente si BP Inday o kaya presidente na, nandyan pa rin siya. Pwedeng gawin ni BP Inday yan siguro, no? Siya naman ang lumapit dun sa para ipakulong lahat itong mga ICC judges. At kung sino man ang nakipagsabuatan dito sa ICC, ipakulong din. Hindi diyan sa ICC kasi aircon diyan eh. Doon sa Iwahig, doon sa mga siksikan natin sa Bilibid para magdusa talaga sila. At ibalik doon si General Bantag, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Na-excite ako, no? Pagdating ni BP Inday, pag si BP Inday na yung presidente, ibalik si General Bantag doon sa BGMP para hindi natin alam, baka mamaya may nagluluto na naman doon eh. Di ba? Baka may nagluluto na naman ng saba. Yan mga kababayan, yan po yung tungkol kay Tatay Digong latest. Nagsama-sama itong mga malalaking bansa. At hindi basta malalaki, literal talaga na sila ang superpower. 4. Amerika, Russia, Israel, China. Sa tingin nyo, kung itong 4 na ito ang magsanib sa mga kababayan, sa tingin nyo, sino ang kayang bumangga dito? Kaya pa bang bumangga sa mga yan? Tingin ko wala na, no? Pag nagsanib yung 4 na yan, tingin ko wala na. Yan ang mahirap pagka yan ang magsanib tapos kurap, di ba? Tapos malupit, yan ang matindi. Di ba mga kababayan, siguro hindi man papayagan ng Diyos yan na mangyari din yun, di ba? Na halimbawa, magsanib yung 4 na yan tapos biglang maging masama ang pamamalakad, patay na tayo diha. Sa bagay ng Israel kasi mga kababayan, kiniklim talaga nila na sila eh. Jews sila, Hudyo sila eh. Sila yung chosen people eh. Hindi pa rin nila yan na binibitawan na claim eh, di ba? Kasi nga sa kanila talaga nagmula ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Sa lahi ni David. Okay. So ito. Puntahan natin mga kababayan, ito nga pong tungkol naman kay Senator Bato at tungkol po dito sa mga senador na hindi na po matitibag mga kababayan. Unahin muna natin ito kay Senator Bato. Mistulang nagbigay ng green light o go signal ang Korte Suprema para ipatupad ang anumang kautusan mula sa foreign tribunal, partikular ang International Criminal Court o ICC. Ito ang naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo matapos tanggihan ng Supreme Court ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Layon sana ng TRO na harangin ang warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kanya. Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Sen. Bato. Samantala bilang kilalang malapit kay Senator Nagsalita ka pa, Tulpo. Manahimik ka na lang. Total, pambarangay lang naman ang alam mo. Di ba? Good luck kay Senator Bato. Wala ka talagang alam. Hindi mo alam na mayroong batas sa Pilipinas na Article 3 ito. Ito mga kababayan, ang batas sa Pilipinas, Bill of Rights. Sige nga, Bill of Rights Bill of Rights mga kababayan. Ito hindi talaga ito ni Tulfo alam eh. Pang barangay lang talaga. Yan lang, ano lang natin, Bill of Rights. Tingnan natin kung ano lalabas. Ayan. Ayan mga kababayan, no? Bill of Rights. Ayan, no? The Bill of Rights is the name of the first 10 amendments to the United States Constitution. Hindi, sa Pilipinas dapat. Sa Pilipinas, ano pala yan eh. Sa ibang bansa pala, sa Amerika pala yan eh. Saan na ba yun?
Philippines. Of the Philippines. Ayan, Article 3, 1987 Constitution of the Philippines. Right to due process and equal protection of the law. Tulpog! Itulpog mo nga ulo mo dito. Hindi mo ba, anong sagot niya, mga kababayan? Good luck lang. Ayan no, the Bill of Rights of the Philippines is found in Article 3 of the 1987 Constitution of the Philippines. It protects the fundamental rights and freedoms of Filipino citizens against abuse by the government. Abusado po ang gobyerno natin ngayon dahil kahit hindi pa nila pinapadaan dito sa Bill of Rights, ayan no, right to due process and equal protection of the law. Tulpog. Balikan nga natin si Tulpog. Hindi alam ni Tulpog ito mga kababayan, ano? Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na ipa-implement yung arrest warrant from the ICC. Binibigyan daw ng kapangyarihan ng executive branch. Ito na nga sinasabi ng kung ano pa man branch dyan, sa Pilipinas tayo, may sinasabi, right to due process and equal protection of the law. Bakit nyo kikidnapin at dadaling agad sa dahig? Inutil na ba lahat ng mga judge sa ating bansa? Wala na bang kakayahan ng mga Pilipino, ng mga huwes? Di ba? Maliwanag na ginagawa nilang inutil, katatawanan, kahihiyan ang ating hudikatura. Kasi nga, wala silang tiwala. Magagaling nga ang ating mga hudikatura. Ang ating mga judge dito, matatalino, magagaling. Ang dami nga dyan, meron nga nagtatali-talinuhan, di ba? Nagsasalita-salita, ini-interview. Bobo naman, kahit judge pa yan Bobo naman talaga yan mga kababayan Kasi mismong pinag-aralan naman nila ito, hindi nila maintindihan Right to due process and equal protection of the law. Mayroon pa dito yan sa 9, right to bail. Nandun din naman yan sa sa ICC. Pwede rin magpiyansa habang dinidinig pa ang kaso. Right of accused speedy trial. Tingnan nyo nangyari. Anong speedy trial doon? 1 taon na mahigit naghihirap si Tatay Digong nakakulong, hindi pa rin nagta-trial. Di ba na violation yan dito sa ating Bill of Rights, sa ating batas sa Pilipinas? Di ba mga kababayan? Kaya wala talaga. Dito nyo makikita na wala talagang alam tong ating mga senador, lalo nitong mga Tulfo brothers na ito. Yung isa naman, Bindalo, ito namang isa, pambarangay lang alam, ang tahitahimik pagdating sa mga flood control corruption, pero pagdating sa mga ganito, magsasalita pa, sablay na rin. Sablay din naman. Bilang kilalang malapit kay Senator De La Rosa, hindi naman naitago ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang kalungkutan sa desisyong ito ng Supreme Court. Gayunpaman, muling binigyang diin ni Senator Padilla ang naunang tindig ng liderato ng Senado na dapat ay dumaan pa rin sa lokal na korte ang proseso. Ay, siyempre, malungkot yun. Hindi nga naman tayo pwedeng maging reaksyon. Hindi malungkot tayo. May illegal Ay, tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. Giit naman ni Senator Sherwin Gatchalian, bahagi lamang ito ng umiiral na judicial process sa bansa. Binanggit din ng senador ang isang resolusyon ng Senado na posibleng magsilbing legal na basihan aniya ng law enforcement agencies sa kanilang pag-aksyon. This is part of the judicial process at kung matatanda natin, meron din napupahan na resolution dito na dapat bigyan ng pagkakataon any Filipino to go to our local courts, and Supreme Court is a local court. So ito na yung mga inaantay ng ating enforcement agencies sa legal basis for their action. Naniniwala naman si Kita nyo, di ba? Supreme Court, local court, bakit hindi nyo muna antayin? Bakit atat na atat kayo?
Kasi kailangan yung ma-pressure itong Lucky 13, di ba? Senator Jinggoy Estrada na hindi pa ito ang huling maaatrasan ni Senator De La Rosa. I think he still has a lot of legal remedies left. It's up to his lawyers. Ngayon ay plano ng kampo ni Senator Bato na muling maghain ng motion for reconsideration sa nasabing desisyon ng Korte Suprema laban sa arrest warrant ng ICC laban sa mambabatas. Jed Neresina, UNTV News. Alam nyo, may post pa nga si Attorney Sal Panilo na mas maganda yata ang kanyang gawin dito, habeas corpus Di ba? Ibig sabihin yung i-produce si Senator Bato sa korte. Sa tingin ko mukhang okay yun, pero mukhang maraming mga nagbas doon kay Attorney Panilo. Pero para sa akin, tinitingnan ko, parang okay yun para at least korte na mismo ang korte na mismo ang ng Pilipinas natin ang magkakaroon ng ang tawag nun mga kababayan, custody kay Senator Bato. So pag korte na natin, hindi na nila pwede talagang bitbitin yan. Talagang lantarang bastusan na talaga yan. Pagka nagkataon mga kababayan na korte na natin mismo, bastusin na talaga nila, lumayas na tayo rito, punta na tayo sa dahig. Doon na tayo manirahan kasi yun naman sinusunod natin, di ba? Ano sa tingin nyo? Punta na tayo roon. Hindi na natin kailangan ng passport. Kuha na lang tayo doon. Pwede para doon sa sa Rigto. Di ba? Doon naman kumukuha si Pagawa tayo ng passport doon sa Rigto. Doon kumukuha si Matibag, di ba, mga kababayan? Hindi pwede. Ito mga kababayan, kay Senator Bato, asa yan? Ito pa. No choice when the president you said, hindi naman pupunta si NBI Director Melvin Matibag doon kung walang utos from a superior. Nawala. Si former Senator Trillanes criticized DILG Secretary John Vic Remulla for not arresting Trillanes when Secretary Remulla was already within the Senate premises. But even retired Justice, Supreme Court Justice Carpio said that members of the executive have no choice when the president already made a pronouncement that he did not order the arrest of Senator Bato. So the question here is, do you agree na yung naging actions ni Secretary in the Senate premises? And why do you think the president is not arresting Senator Bato? But two things, no. One, there was a warrant of arrest. They did not have a warrant of arrest, no. And two, obviously, DILG Secretary was shielding the president from blame. Because if you remember, in the first situation in March 14 ba yun, or 12 of 2025? Last year. Yeah, last year when they March 11 yun, brought March 11. former President Duterte to... March 11 yun, sir. March 11 kasi naka-live, naka-cover tayo doon. Yung video na yun, alam ko March 11 yun. Tuloy natin. The ICC. The president kept maintaining that they will not honor an ICC warrant of arrest. But he said that they were honoring what they call the red notice from the Interpol, which turned out to be a diffusion notice. No? So the president has to be consistent. No? And whether he really did not order Matibag, of course, you have to take a bullet for your president. And so he's the one who has to distance the president from what happened. Pero pag ganun, do you think that kind of backfires on the president? Because if you're not in favor of honoring the ICC warrant of arrest, then pag meron under you na gumagalaw, it looks like You're they're not in either... control. Yes, they're Ayan mga kababayan, nilinaw ko lang kasi sinasabi niya March 14, March 12, March 11 kasi nag-cover po tayo, hindi po natin po pwedeng kalimutan yan. Dahil makasaysayang event po yan mga kababayan, na inabot po tayo ng gabi, nawala po tayong nagawa lahat, kundi namayani po ang persa ni Gorilyang Torre mga kababayan. Persahan po nilang binitbit si Tatay Digong papunta dyan sa Dahig. So, nakakalungkot, no? Pero ito mga kababayan, sinasabi nila, bakit hindi inaresto daw ni Remulla? Wala nga siyang bitbit na warrant Di ba? Nung panahon na yun, wala siyang bitbit na warrant To go to the Senate, no? Or DILG Secretary, of course, you have to take a bullet for your president. And so he's the one who has to distance the president from what happened. Pero pag ganun, do you think that kind of backfires on the president? Because if you're not in favor of honoring the ICC warrant of arrest, then pag meron under you na gumagalaw, it looks like You're they're not in either control. yes, they're either not following your orders Or you're lying. It's either you're not in control or you're lying. Oo. On the other hand, yung spokesperson niya, si Claire Castro, keeps saying that the warrant has to be, that Bato has to be arrested on the basis of an ICC warrant. No? So, that's the problem
for so long, no, there has been a problem of communication involving not only the president but also his cabinet, no. Kanya-kanyang diskarte, walang unified communication, walang message box na lahat sila sumusunod doon, no. Correct mga kababayan. Ganyan po ang nangyayari dito sa Marcos administration. Palibhasa po, wala po sa sarili. Hindi niya na po alam ang kanyang pinagsasabi, ano. Biruin nyo, sabi ni Marcos, ni Bangag, wala daw warrant or hindi daw siya makikipagtulungan sa ICC. Pero kanya namang itong si Anticler naman si Pinocchio, mga kababayan, abay kept saying, arestuhin. Oh, tapos ito naman si Matibag ganun din. Pero ito naman si John Vic Remulla, walang local warrant, walang Oh, gulo, di ba mga kababayan? Yan ay mga palatandaan na talagang hindi po matino itong ating presidente. At nagmamanipulate talaga ang sinasabi ni Senator Amy na ang kanyang kapatid mula bata hanggang ngayon ay lango sa pinagbabawal na pulburon at takot na takot magpa-hair follicle drug test. Kasi mga kababayan, kung hindi talaga siya gumagamit ng illegal na pulburon, bakit siya takot magpa-hair follicle drug test? Di ba? Sabi nga nila, kung si Bato walang kasalanan, bakit ayaw niyang sumuko? O, di ganun din ang ating mabilis na argumento. Kung si Marcos ay hindi bangag, bakit ayaw magpa-hair follicle drug test? Di ba mga kababayan? Ganun na lang, lagi ang argumento natin. Huwag na natin paisahin pa itong mga tampalasan ng mga traidor sa ating bansa. Ng mga malita vloggers, malita media, di ba? Huwag na natin paisahin pa sila ng kanilang narrative. Oh, sige. Sundan natin ang narrative nila. Kung walang kasalanan si Bato, bakit nagtatago? Kung hindi bangag si Marcos, bakit takot magpa-hair follicle drug test? O, di ba? Ang bilis. Di ba? O, ito. Speaking of Senator Bato at ang kanyang paggagawang sakripisyo, hindi po yan masasayang. Ang trace na ito ay maliwanag, buong buo, matibay, matatag hanggang 2028 mga kababayan. Hindi po ito magigiba. At for sure mga kababayan, lahat pong ito ng mga magiging re-electionist yan, si Jinggoy, si Cayetano, Escudero, si Villanueva, mga re-electionist yan mga kababayan. Sure win na yan mga kababayan sa 2028. Ito, tuloy natin to. Ng mayorya sa Senado. Dumaan na raw kasi sila sa matinding pagsubok para protektahan sina VP Sara at Senate President Alan Peter Cayetano. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Mahihirapan na ang Senate sa si Senate President Alan Peter Cayetano. Lito Banayo. Sinabi ni Banayo na naging solid na ang samahan ng majority matapos ang mga pagsubok na pinagdaanan ng grupo. If you're going to change leadership again, you have a 12 versus 11. No? So wala 11 because you need 13 votes, no? Nag-harden na yun kasi they went through the crucible of so much shall we say demolition from so many quarters, both traditional media, social media, and the so-called political analysts. In the case of Lauren and Alan, even their alumni, no, school alumni, no. So syempre, laging sama-sama na tayo, panindigan na natin ito. Malabo na rin, Anya, na makakuha ng 16 votes para makonvict si VP Sara sa kanyang impeachment trial. Gihit naman ni Banayo, dapat consistent si PBBM sa kanyang paninindigan sa mga arrest warrant ng ICC. Two things, no. One, there was a warrant of arrest. They did not have a warrant of arrest, no. And two, obviously, DILG secretary was shielding the president from blame. Because if you remember, in the first situation in March 14 ba yun, or 12 of 2025. Last year. Yeah, last year when they brought former President Duterte to the ICC, the president kept maintaining that they will not honor an ICC
warrant of arrest, but he said that they were honoring what they called the red notice from the Interpol, which turned out to be a diffusion notice, no? Dahil sa ICC arrest warrant laban sa kanya. Para sa agenda, Attorney Ayan mga kababayan. So ito maliwanag na sinasabi dito ni Lito Banayo, sulit na po ang 13, yung matatapang na 13. Hindi at malabo na rin ma-impeach si VP Inday Sara. At which is tama po 'yan kasi nga kahit hindi pa po sila naging majority or naging 13 mga kababayan ay sila po ay siyam. At yun na po yung magic numbers para maabsuelto si VP Inday Sara dito sa pampolitika lang po nilang panggigipit sa ating Vice Presidente. Bakit? Kasi kailangan po nila ng 16 na boto para po ma-impeach si VP Inday. Ang problema, 15 lang sila kahit majority pa sila. At ngayon, mas matindi pa ang problema nila dahil 13 na ito. Di ba? So, malabo na talaga. Malabo pa sa sabaw ng pusit na ma-impeach si VP Inday Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, ang tanong, magigiba pa ba sila? May babaliktad pa ba? Sabi nga ni Banayo, malabo nang may bumaliktad pa dito. Malabo nang maghihiwalay pa ito. Bakit? Nasubok na sila ng tadhana. Nasubok na sila ng panahon. Mabuti na lang mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, nang mapanood ko itong video nito. Ngayon ko lang ito mapanood. Mayroon akong na-realize dito. 'Di ba parang nag-hysterical nga si Senator Pia Cayetano dahil wala man lang isa na nangumusta sa kanila sa mga minority black, 'di ba? At alam natin yung minority black mga kababayan ay una nang umiska po, 'di ba? Una nang nag-alisan diyan sa Senado. Naiwan na lang po silang 13. Dahil nga po sa inaantay nilang impeachment. Di ba? Oh. Isipin nyo, alam din nito itong mga minority noon na darating ang impeachment, di ba? Bakit hindi man lang sila nag-intay? So, may mga conspiracy theory mga kababayan na talagang mayroon silang iniwasan na at alam na nila ang mga mangyayari. Yun ay conspiracy theory lang ha. Hindi ko naman po sinasabing ganun nga ang totoo. Yun ay conspiracy theory lang. Na alam na nila ang mangyayari, kaya umalis na sila. Kasi may order pala, ayon kay Senator Aimee, hulihin si Senator Bato. Kahit sino pa ang madamay, kahit ano pa ang mangyari, kailangan hulihin si Senator Bato. Kita nyo? So handang isakripisyo nitong si Bangag ang ating mga senador alang-alang sa kanyang sariling interes. Ang masaklap, mga kababayan, isang malaking taksil pagtatraidor sa bayan ang kanyang gagawin dahil ipapadala ka agad niya papuntang dahig katulad kay Tatay Digong. Di ba? Yun po ang mga pangyayari dito mga kababayan. Ngayon, blessing in disguise pala na itong 13 lang ang natira at hindi na po kasama ang mga minority. Bakit? Kasi marirealize nila rito itong majority na oy talagang kita mo tayo nga lang dito eh. So, ibig mo sabihin, pag bumaliktad ka pa, pumunta ka pa doon, talagang napaka-traidor mo na. Sobra kang traidor. Kasi isipin mo iniwan nga tayo ng mga yun eh. Walang nangumusta sa mga yan eh. Kung ano mangyayari sa atin dito eh. Di ba? So, malabo pa sa sabaw ng pusit, kahit makulong pa yan si Senator Jinggoy Estrada, parang tingin ko, total, sanay na yan si Senator Jinggoy, nakulong na yan eh. Sanay na yan. Alam naman niya kasi maabsuelto siya dahil wala siyang kasalanang ginagawa eh. So maabsuelto yan mga kababayan. Lalo pa pag nanalo si VP Inday. Ilang taon lang naman, isang taon na lang mahigit yan. Halimbawa ngayon, magkaroon ng kaso ngayon yan. O, baka wala ng isang taon. If ever man. Ito nga lang mga kababayan, pag nasubukan nyo, pag na-dismiss na itong impeachment kay VP Inday, subukan nyo lang. Baka next 2027 baka si Marcos nang isunod. At may numbers na po May numbers na ang senador. Tanda nyo, 13 na ito, 3 na lang ang kailangan nila. At sa tingin nyo, walang babaliktad doon sa 11. Baka yung sa 11 pa mapunta para maging 16 itong mga senador. Para si Marcos naman ang i-impeach mga kababayan sa 2027.
Hindi na kailangan natin paabutin pa ito ng 2028. Siya naman ang impeach natin. Ang dami niya ng violation, no? Ito, betrayal of public trust, betrayal of the Filipino people ang ginagawa niya. Nakikipagtutsabahan siya sa International Criminal Court na hindi naman tayo sakop, hindi tayo nakaano diyan. Yan violation yan, mga kababayan eh. Wala bang mga abogado diyan na mag-question kay Marcos dito? Sasabihin, mali itong ginagawa mo. Nakikipagtulungan ka sa hindi tayo membro. Yan violation yan. Yan kaso yan, dapat ganun. Criminal case yan ginagawa mo, Marcos. Taksil sa bayan. Dapat kang parusahan dyan. Kasi ang mamamayan mo, hindi lang basta mamamayan sa Senator Bato, senador po yan ng bayan. Hinalal po yan ng 20 million mahigit na mga Pilipino. Pagkatapos ngayon, ipapadala mo lang dyan. Ipapakain mo lang sa mga buhaya ng mga pisot. Di ba? Isang kataksilan niya ang ginagawa ni Marcos Jr. ngayon, mga kababayan. Kaya, huwag po kayo masyadong manghinaan ng loob. Itong ating ginagawa, tuloy-tuloy lang po tayo ng suporta. Tuloy-tuloy nyo po kami suportahan dahil hindi po nasasayang ang ating ginagawang pag-iingay, pagsasalita, pagpupost sa mga social media. Hindi po yan nasasayang. Kasi kung wala po kayo, wala kami, saan na tayo pupulutin? Alam mo ang senaryo, nakikita ko, kung walang social media at wala kayo, nagsusulat, nagpo-post, nakikibalita, nanonood sa amin, pag wala tayo, balik tayo sa Marcos 21 regime, diktadorya ng Marcos Sr. Baka ito, forever na ito, hindi na ito umalis sa pwesto niya. Yan, mga kababayan. So, punta na tayo muna sa ating mga gusto magpa-shoutout. Tagal na ako hindi nakakapag-shoutout, mga kababayan. Shoutout muna tayo, ha? Asa na yun? Ito, shoutout. Shoutout naman po. I'll keep on watching from Adelaide, South Australia, sabi ni Marilo Cruz. Shoutout sa inyo dyan sa Adelaide, South Australia, Ma'am Marilo Cruz. Dapat si Marcolita nasa BRC. Member po yata pa rin po pala si Senator Marcolita sa BRC, member po. Kaya huwag kayong mag-alala, nandun pa rin siya. Importante naman talaga, mga kababayan, abogado at mag-imbestiga. Kahit abogado pa yan, hindi naman mag-iimbestiga, wala rin silbi, di ba, mga kababayan? God bless, hindi ko mabasa ang pangalan nun, dugtong-dugtong kasi, Brigana ang nakikita ko sa dulo Origana. God bless, mga mabaliktad na mga senador, sana bilisan, sabi ni Minda Magduwa. Sir, mayroon palang ganyan, bakit di magsampa ng kaso yung Senate or yung mga abogado na Senator Bato sa mga taong nagpigil kay Senator Bato? Alam nyo, sa dami kasi ng iniisip na hindi na rin maisip minsan di ba? Pero wag kayo mag-alala, mga kababayan. Sige, tuloy-tuloy lang kayo mag-comment. Tuloy-tuloy lang tayo, baka mamaya makita tayo ng isa sa mga abogado ni Senator Bato. Makita rin ito. Uy, teka, pwede pala ito. Siyempre sa dami na po, mga kababayan, minsan kasi talaga meron ka nang nakakaligtaan na dapat mong gawin, di ba? Si ano pa lang nag-comment na yon, si Gilbert Kitua. Sana tulungan niya mga DDS. Alam ko Duterte siya, grabe na talaga siya, kaya please po, need ang help niyo po, sabi ni Names Gayoso. Si Gringo Munasan yung sinasabi siguro niya. Mindanaon here and supporting the new sit-up of the Senate now headed by the group and deserving Senate President Attorney Alan Peter Cayetano. Good luck and go for a change. Please continue investigating the flood control scam. There is so much of Filipinos who suffered and some died caused by flooding due to corruption of flood control funds. Diba? Nadsyak Khan. Ang galing mo, sir. God bless po, sabi ni Jonas Bling. Thank you po. Sang-ayon, sabi ni Beatrice Mada. Good po, sabi ni Ina Adnarim.
Josefa Carsula. Sir Bimar, sana po hindi ang 13 ang kayang buwagin ng kahit sino man dahil may pag-asa na tayong makukulong mga kawatan. Yes po, Ma'am Josefa. Mahirapan na po sila, no? Kasi mismo ngayon si Lito Banayo, yung political ano rin yun strategist yata. Basta ano man, magaling po yun si Lito Banayo. Siya na lang sabi, hindi na nga maimpit si BP Inday. Bakit si Drilon din, mga kababayan? Si Drilon din, sinabi siya tapos ng boxing. Di ba? So ayan mga kababayan, maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. Ay, di pala nakita mga pangalan ninyo. Ayun. Walang sawang pagsubaybay. Muli ang kita tayo sa susunod na pagkakataon. Pilipinas as always. Bye-bye!